What's up mga idol? Christian Standhardinger, galit daw kay Tony Bishop. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. Bago natin pag-usapan ang naging bakbakan ng Barangay Ginebra at San Miguel Beermen, pag-usapan muna natin ang naging first game sa pagitan ng Magnolia Hotshots at Phoenix Fuel Masters. Isang napakainit na laban talaga ito. Napakatindi ng depensa at dikit na dikit ang score mula umpisa hanggang dulo. Muntik pang matalo ang Magnolia dahil sa ganda ng depensa ng Phoenix. Medyo swerte lang sila dito dahil to the rescue ang import nila na si Tyler Bay. Nagtapos nga ang laban na ito sa score na 82-79. Si Tyler Bay ang naging best player of the game matapos siyang magtala ng double-double. Meron siyang 23 points at samahan mo pa yan ng 10 rebounds. Kaya naman dahil sa pagkapanalo ng Magnolia, nakauna at nakaisa na sila sa best of 5 series, kailangan na lang nilang manalo ng 2 pang game para aabante na sila sa finals. Tignan natin kung magagawa ng Magnolia yan. Samantala, lumipat naman tayo sa naging laban ng Ginebra at SMB. Sa unang quarter pa lang ng laban na ito ay sobrang init ang simula ng SMB, dahil halos lahat ng mga tira nila ay pumapasok talaga, kontrolado nga nila ang laban. Sa first half ay umabot sa double digit ang kalamangan nila. Nakahabol naman ang Barangay Ginebra pero laging may sagot ang SMB, pero pinilit talagang makahabol ng Gin Kings kaya tabla ang score sa halftime. Samantala, sa pagsisimula naman ng third quarter ay nagpalitan ng score ang dalawang big man ng magkabilang team, sunod-sunod na puntos kay Junmar Fajardo pero palagi naman nakakasagot si Christian Standhardinger. Ganun pa rin hanggang sa bandang dulo ng third quarter, dahil nagpalitan na naman ng basket ang parehong team, kaya naman nagtapos ang third quarter na tabla na naman ang score. Grabe sa dikit ang laban na ito. Sa fourth quarter naman ay wala na talagang humiwalay dahil dikit pa rin ang score, pero sa bandang dulo ay napakadaming chance ng Ginebra para manalo, pero madaming crucial errors at turnovers ang nangyari sa kanila. Sa last possession ay pwede pa sanang maitabla ng Ginebra ang score o kaya naman ay manalo, pero nag-agawan ng bola sina Bishop at Standhardinger, kaya naman tuluyan na silang natalo dito dahil hindi na sila nakatira. Kaya naman pagkatapos ng game ay may naglabas ng balita na sinasabing frustrated daw itong si Christian Standhardinger, at medyo nagalit nga daw siya sa agawan na nangyari, pero wala nang magagawa at babawi na lang sa game 2. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.